Kuya, anong ginagawa mo? 2:00 na noon ng madaling araw. Nang buksan ko ang pinto ng banyo, nakatayo doon ang bayaw ko si Kuya Mark. Kuya, naliligo pa ako. Ah, sorry. Ihing-ihi na kasi ako kaya. Pero ang tingin ni Kuya Mark, pinabagtas ng tingin niya ang buong katawan ko. Tumagal iyon ng eksaktong 3 segundo. Mula noong gabing iyon nagbago ang lahat. Ako si Jenny, 39 years old. 6 na buwan na akong hiwalay sa asawa. 10 taon kaming nagsama. 10 taon na ni minsan ay hindi ko naramdaman ang tunay na kasiyahan. Pero ako na dating ganun ay nakakaramdam ngayon ng ganitong emosyon sa asawa ng ate ko. Kung susuportahan ninyo ang channel sa pamamagitan ng pag-subscribe at pag-like, mas mabilis ninyong mapapakinggan ang mga kwento. Simulan na natin. Ako si Jenny, 39 years old ngayong taon. 6 na buwan na ang nakalilipas nang maghiwalay kami ng asawa ko. Iyon ang katapusan ng 10 taong pagsasama. 10 taon, napakahabang panahon noon. Pero hindi iyon masayang panahon para sa akin. Mabuting tao ang ex-husband ko, masipag siya at mabait. Pero hanggang doon lang yon. Noong unang gabi ng kasal namin wala pang 5 minuto, ay tapos na. Bago ko pa man may maramdaman, tapos na agad. Noong una inisip ko na baka kinakabahan lang siya. Inisip ko nagaganda rin ang sitwasyon habang tumatagal. Pero lumipas ang 1 taon, 2 taon, 10 taon. Walang nagbago. Ni minsan hindi ako nasiyahan. Kapag nag-iisa ako, pakiramdam ko ay mababaliw ako. Normal pa ba ito? Kapag nag-uusap ang mga kaibigan ko tungkol sa mga ganoong bagay, hindi ko sila maintindihan. Ano ba ang masarap doon? Pero ngayon alam ko na. Iyon pala ang bagay na hindi ko naranasan. Lumipas ang 6 na buwan mula nang maghiwalay kami. Noong una, gumaan ang pakiramdam ko. Hindi ko na kailangang magpanggap. Pero habang tumatagal, nakaramdam ako ng kakaiba. Kapag nag-iisa ako sa gabi parang nangangati ang katawan ko. Pakiramdam ko ay may kailangan ako. Nasa huling bahagi na ako ng aking 30s. Sabi nila ito ang prime ng isang babae. Ganito pala iyon. Ang 10 taong pagpigil ko sa sarili ay parang sasabog na ngayon. Isang araw tumawag ang ate ko. Jenny, kumusta ka na? Okay lang ako ate. Maayos naman. Nga pala, pwede ka bang pumunta muna dito sa bahay? Po, biglaan naman ata. May business trip kasi ako simula sa susunod na linggo, mawawala ako ng 2 linggo. Busy si Mark tapos si Joshua naman ay laging ginagabi dahil sa school activities. Gusto ko sanang ikaw muna ang mag-asikaso kay Joshua. Si Ate Janice ay 3 taon ang tanda sa akin. 15 years na silang kasal. Ang pangalan ng asawa niya ay Mark, 43 years old at nagtatrabaho bilang arkitekto. Ang pamangkin kong si Joshua ay nasa 2nd year high school na. Mabait na bata. Sige ate, pupunta ako. Ayos, salamat, punta ka na ngayong weekend. Ganoon nga ang nangyari, pumunta ako sa bahay ni ate. Sa unang pagkakataon mula noong maghiwalay kami ng asawa ko, nakasama ko ulit ang pamilya ko. Hindi ko alam noon na ito pala ang tuluyang magpapabago sa buhay ko. Lumipas ang ilang araw. Nasanay na ako sa buhay sa bahay ni ate. Sa umaga inaasikaso ko ang pagpasok ni Kuya Mark sa trabaho. Pinapapasok ko si Joshua sa school. Gumagawa ng gawaing bahay. Naghahanda ng hapunan. Para akong naging isang may bahay. Ang nakakagulat, hindi ko iyon kinayamutan. Noong kasama ko pa ang ex-husband ko, impyerno ang ganitong routine. Pero dito payapa ang lahat. Lalo na si Kuya Mark, napakabait niya sa akin. Jenny, anong ginawa mo ngayong araw? Naglinis at naglaba po. Napagod ka siguro. Salamat ha. Isang simpleng pangungusap lang pero nakakataba ng puso. Ang ex-husband ko ni minsan hindi nagsabi ng ganoon. Akala niya kasi obligasyon ko yon. Isang gabi, nasa tutorial center si Joshua. Sabi ni Kuya Mark, gagabihin daw siya sa opisina. Mag-isa akong nanonood ng TV noon, pero bigla na lang nakaramdam ako ng kakaiba sa katawan ko. Umiinit ang pakiramdam. May kung anong nangangati sa ibaba. Madalas mangyari ito nitong mga nakaraang araw. Kapag nag-iisa ako sa gabi, nagre-react ang katawan ko. Ang 10 taong pagpipigil ay parang sasabog na. Pumunta ako sa banyo. Naghilamos ako ng malamig na tubig. Tumingin ako sa salamin, namumula ang mukha ko. Iba rin ang tingin ng mga mata ko. Ano ito? Ano ba itong pagnanasa na ito? Hindi ko alam noon na may ganito pala. Pero ngayon, alam ko na. May ganitong emosyon din pala ang mga babae.
Nang sandaling iyon, narinig ko ang pagbukas ng pinto. Dumating na si Kuya Mark. Jenny, nandito na ako. Opo kuya. Lumabas ako. Gulat ang ekspresyon ni Kuya Mark. Bakit ganyan? Ang pula ng mukha mo. Kakatapos ko lang po kasing maligo. Pagsisinungaling ko. Pero wala akong ibang masabi. Pinaluwagan ni Kuya Mark ang kanyang kurbata. At binuksan niya ang ilang butones ng kanyang polo. Hindi ko alam kung bakit pero napako ang tingin ko doon. Kitang-kita ang kanyang collarbone. Ang linya ng kanyang leeg. Dapat iiwas ako ng tingin pero paulit-ulit akong napapatingin. Nagtanong si Kuya Mark. Kumain ka na? Opo. Kayo po ba kuya? Hindi pa. Sabayan mo ako. Ipag-iinit ko po kayo ng ulam. Pumunta ako sa kusina. Kumuha ako ng ulam sa ref. Sumunod si Kuya Mark. Tumayo siya sa tabi ko. Anong iinitin mo? Sinigang po. Masarap ang sinigang. Dahil malapit sa akin si Kuya Mark, kumabog na naman ang dibdib ko. Nanginginig ang kamay ko. Hindi ko mahawakan ng maayos ang sandok. Nang sandaling iyon, dumampi ang kamay ni Kuya sa kamay ko. Ako na. Nagulat ako at napaatras. Masyadong mabilis ang pangyayari. Huwag na po. Ako na. Ayos lang. Ang dami mo nang ginawa ngayong araw. Kinuha ni Kuya ang sandok at siya na mismo ang nag-init ng sabaw. Pinanood ko siya mula sa likuran. Ang malapad na likod ni Kuya Mark. Nakautingin ako. Kahit nakapolo, bakat ang linya ng kanyang kalamnan. Bakit ba ako nagkakaganito? Bayaw ko siya. Asawa siya ng ate ko. Pero hindi ko mapigilan. Luto na. Kain na tayo. Umupo si Kuya sa lamesa. Umupo rin ako sa tapat niya. Habang kumakain si Kuya, hindi ko maiwasang titigan siya. Ang paggalaw ng kanyang labi. Ang linya ng kanyang leeg. Ang paghawak ng kanyang mga daliri sa kutsara. Lahat napapansin ko. Ang sarap. Mabuti naman po. Ang galing mo palang magluto. Hindi naman po masyado. Hindi seryoso. Ang sarap talaga. Ang papuring iyon nagpasaya sa akin. Ang ex-husband ko minsan hindi pinuri ang luto ko. Pagkatapos kumain tumayo si Kuya. Busog na ako. Ako na ang maghuhugas. Wag na po. Ako na. Hindi na. Pagod ka na sa buong araw. Nagsimulang maghugas ng pinggan si Kuya. Nasa tabi niya ako nagpupunas ng mga hinugasan. Habang magkatabi kaming nakatayo, nakaramdam ako ng kakaiba. Para kaming mag-asawa. Nang maisip ko iyon, kumabog ang dibdib ko. Tapos na ang hugasin. Nagsalita si Kuya. Jenny, salamat. Dahil nandito ka naging mainit at masaya ang bahay. Ang mga salitang iyon yumanig sa puso ko. Wala po yon. Ako nga po ang nakikitira. Ang pamilya nagtutulungan. Ngumiti si Kuya. Isang napakainit ng ngiti. Sa sandaling iyon naramdaman ko ng husto. Nahuhulog na ang loob ko kay Kuya Mark. Lumalim ang gabi. Nakauwi na si Joshua galing tutorial center naglinis at pumasok na sa kwarto. Si Kuya Mark ay nagtatrabaho sa sala. Ako naman ay nasa kwarto ko. Hindi ako makatulog. Paulit-ulit na pumapasok sa isip ko si Kuya. Lumabas ako para uminom ng tubig. Nasa sala pa rin si Kuya Mark. Nakaharap sa laptop. Gising pa po kayo Kuya? Oo. May tatapusin pa eh. Hindi po ba kayo napapagod? Ayos lang. Sanay na. Nagsalin ako ng tubig at uminom. Tapos pinagsalin ko rin si Kuya ng isang baso. Salamat. Ininom ni Kuya ang tubig. Tapos nagtanong siya. Jenny, anong plano mo sa future? Po, anong ibig ninyong sabihin? Wala ka bang balak mag-asawa ulit? Biglaan ang tanong. Ewan ko po. Hindi ko pa alam sa ngayon. Sa bagay pag-isipan mong mabuti. Tumahimik ang paligid. Nagsalita ulit si Kuya. Sa babaeng tulad mo, maraming lalaki ang magkakagusto sa'yo. Talaga po. Oo naman. Maganda, mabait at magaling magluto. Ang mga salitang iyon parang musika sa tenga ko. Salamat po at ganyan ang tingin niyo sa akin, Kuya. Totoo yon. Tumingin sa akin si Kuya. Nagtama ang aming mga mata. Ang tingin na iyon, may kakaiba. Iba sa mga tingin niya dati. Bumigat ang hangin. Parang hindi ako makahinga. Umiwas ako ng tingin. Papasok na po ako sa kwarto. Sige, good night. Pagbalik ko sa kwarto kumabog, nang malakas ang dibdib ko. Ang tingin ni Kuya Mark sa akin, hindi mawala sa isip ko. Sa mga matang iyon, mayroong kung isang emosyon na hindi ko maipaliwanag. Kinabukasan. Pagkaalis ni Joshua sa school, pumasok na rin si Kuya sa trabaho. Mag-isa ako sa bahay pero si Kuya pa rin ang nasa isip ko. Hindi pwede. Bawal ito.
Asawa siya ni ate. Bayaw ko siya. Pero ayaw makinig ng puso ko. Nang maghapunan na nag-text ako kay kuya. Kuya, anong gusto mong dinner? Nag-reply siya. Kahit ano, ayos lang. Lahat ng luto mo masarap. Ang text na yon, nagpakilig sa akin. Naghanda ako ng hapunan. Yung mga paborito ni kuya. Nagluto ako ng adobo sinigang at naghanda ng side dishes. Lumipas ang oras, dumating na si kuya. Anong niluto mo? Nakahanda na po ang dinner. Wow, mukhang masarap. Naghugas ng kamay si kuya at umupo sa lamesa. Umupo ako sa tapat niya. Ang sarap talaga. Talaga po, mabuti naman. Mukhang masayang kumakain si kuya. At habang pinapanood ko siya, mas sumaya ako. Ganito ba ang kaligayahan? Ipagluluto mo ang isang tao at makikita mong nasasarapan siya. Hindi ko ito nalaman noon. May ganito palang pakiramdam. Pagkatapos kumain, tumayo si kuya para maghugas. Kuya, ako na po ngayon. Hindi sabay na tayo. Sa huli, dalawa kaming naghugas. Habang nagsasabon si kuya, ako ang nagbabanlaw. Nagkadikit ang aming balikat. Paminsan-minsan nagdidikit ang aming mga kamay. Sa tuwing nangyayari, yon para akong nakukuryente. Tapos na ang hugasin. Pumunta si kuya sa sala at umupo sa sofa. Jenny, dito ka, upo ka. Sipo. Umupo ako sa sofa. Sa tabi ni kuya, binuksan niya ang TV. May pelikulang palabas. Magkatabi kaming nanood, pero wala akong naintindihan sa kwento ng pelikula. Masyado akong conscious na katabi ko si kuya. Ang amoy ng pabango ni kuya naaamoy ko. Ang paghinga niya naririnig ko. Kumabog ang dibdib ko. Pinagpapawisan ang kamay ko. Bakit ba ako nanginginig? Kalma lang, Jenny. Si Kuya Mark lang yan, sabi ko sa sarili ko. Pero hindi sumusunod ang katawan ko. Nang sandaling iyon, inilagay ni Kuya ang braso niya sa sandalan ng sofa sa likuran ng balikat ko. Hindi man direktang nakadikit, pero malapit. Sobrang lapit. Hindi ako makahinga ng maayos. Natapos ang pelikula. Ang ganda ng palabas, no? Opo, maganda. Pagsisinungaling ko, wala naman akong napanood, si kuya lang ang tinitignan ko. Gabi na, tulog na tayo. Sige po, papasok na rin ako. Nang tumayo ako, nawalan ng lakas ang mga binti ko. Muntik na akong matumba. Nasalo ako ni kuya sa braso. Ayos ka lang. Opo, ayos lang. Ang kamay ni kuya nakahawak sa braso ko. Mainit, malaki at matatag. Ang hawak na iyon. Gustong gusto ko. Nagtama ang paningin namin. Nakatingin sa akin si kuya at ako rin sa kanya. Parang huminto ang oras. Unang bumitaw si kuya. Mark, ingat ka. Opo. Good night po. Bumalik ako sa kwarto. Isinara ang pinto at napaupo sa kama. Parang sasabog ang dibdib ko. Ang lakas ng tibok ng puso ko. Ano yun kanina? Ano yung tingin na yon? Si kuya rin ba? May nararamdaman din ba siya para sa akin? Hindi. Baka asumira lang ako. Pero sigurado ako, sa mga mata ni kuya mayroon doon. Nung gabing yon, hindi ako makatulog. Isang linggo na ang lumipas mula nang umalis si ate. Sa loob ng panahong iyon, mas lalo kaming napalapit ni kuya sa isa't isa. Araw-araw ko siyang inaasikaso, bago pumasok sabay kaming kumakain ng dinner at nagkwekwentuhan sa sala sa gabi. Para kaming mag-asawa. Si Joshua ay busy sa school at barkada, kaya madalas wala siya sa bahay. Kaya ang karamihan ng oras kaming dalawa lang ni kuya ang magkasama. Nakakapagtaka, sobrang komportable. Mas masaya pa ang isang linggong ito kaysa sa 10 taong pagsasama namin ng ex ko. Isang gabi, nagpaalam si Joshua na makikitulog sa bahay ng kaklase niya. Kaya sa bahay, kaming dalawa lang ni Kuya Mark ang natira. Pagkatapos maghapunan at maghugas ng pinggan, nagsalita si kuya. Jenny, gusto mo bang mag-beer? Puo, beer. Oo. Maganda ang panahon, magpa-deliver tayo ng fried chicken at pulutan. Sipo. Umorder si kuya ng manok. Kumuha siya ng beer sa ref. Umupo kami sa mesa sa sala. Magkaharap. Dumating ang pagkain. Mukhang masarap. Oo nga. Habang kumakain at umiinom ng beer, nagkwentuhan kami. Jenny, anong pinagkakaabalahan mo noong college? Sumali ako sa maraming organizations. Anong org? Banda. Tumutugtog ako ng bass. Talaga? Hindi ko alam yun ah. Gusto kitang makitang tumugtog. Hindi na ako tumutugtog ngayon. Matagal na. Sayang. Ang astig pa naman ng babaeng musikero. Habang nagkwekwentuhan, lumipas ang oras. Nakaisa-2 lata na kami ng beer.
Medyo tinamaan na ako. Uminit ang mukha ko at nanghina ang katawan. Mukhang may tama na rin si kuya. Mapungay na ang mga mata niya. Jenny, napakabuti mong tao. Nabigla ako sa biglaang sinabi niya. Po, bakit niyo naman nasabi yan? Seryoso ako. Ngayon lang ako nakakilala ng taong kasing init at kasing bait mo. Tumingin sa akin si kuya. Iba ang tingin niya. Seryoso at nag-aapoy. Mabuti ring tao si kuya. Opo. Ang bait niyo sa akin. Maalalahanin. Ngumiti si kuya. Pero malungkot ng ngiti. Hindi ba dapat normal lang yon? Hindi po. Hindi iyon normal. Ang ex-husband ko. Ni minsan hindi naging ganoon sa akin. Nagtanong si kuya. Jenny, nahirapan ka ba talaga noon? Sa tanong na yon, kumirot ang puso ko. Ayos lang po. Tapos na yon. Wala ka bang pinagsisisihan? Sa paghihiwalay? Wala po. Sa tingin ko tama lang ang desisyon ko. Tumango si kuya. Tama yan. Dapat maging masaya ka. Tumahimik sandali. Uminom ako ng beer. At naglakas loob magtanong. Kayo po, kuya, masaya po ba kayo? Tumingin sa akin si kuya. Nag-alinlangan siya sandali bago sumagot. Ewan ko. Hindi ko na alam kung ano ang basehan ng kaligayahan. Kay Ate Janice po. Mabuting tao ang ate mo. Pero, ang relasyon namin. Parang nasanay na lang kami sa isa't isa. Hindi na siya pagmamahal. Yumanig ang puso ko sa sinabi niya. Ganoon po ba? Hindi ka ba nalulungkot? Ngumiti si kuya. Malungkot ng ngiti. Malungkot sobra. Sa sandaling iyon, parang may sasabog. Ako rin malungkot. Sobrang lungkot. Sa loob ng 10 taon ang kalungkutan na hindi mapunan. Ngayon sa harap ni kuya parang sasabog na. Ako rin po malungkot. Sobra. Tumingin sa akin si kuya. Nagbago ang kanyang tingin. Sa mga mata niya nakita ko ang parehong emosyon, kalungkutan, at mayroon pang iba. Uminit ang hangin sa paligid. Bumilis ang paghinga ko. Tumayo si kuya. Tumayo rin ako. Jenny, parang may mali sa akin ngayon. Ako rin po. Humakbang palapit si kuya. Humakbang din ako. Lumiit ang distansya namin. Hinawakan ni kuya ang pisngi ko. Mainit, malaki at matatag ang mga palad niya. Nasa loob ng mga palad niya ang mukha ko. Alam mong bawal ito, di ba? Alam ko po. Pero hindi ko mapigilan. Ako rin. Lumapit ang mukha ni kuya. Rinig ko ang paghinga niya. Parang sasabog ang puso ko. Mas inilapit pa ni kuya ang mukha niya. Halos magdikit na ang mga labi namin. Pumikit ako. At doon, nagdikit ang aming mga labi. Ang labi ni kuya sa labi ko. Malambot, mainit, basa. Parang sasabog ang puso ko. Noong una dampi lang, maingat, pero maya-maya lumalim. Napunta ang kamay ni kuya sa likod ng ulo ko. Hinawakan niya ang buhok ko, bahagyang hinila at mas lumalim ang halik. Ninamnam ni kuya ang labi ko. Dahan-dahan, malambot. Ibinuka ko ang bibig ko. Pumasok ang dila ni kuya at tinanggap ko iyon. Unang beses kong makaranas ng ganitong halik, ganitong kainit na halik. Sa 10 taong pagsasama namin ng asawa ko, hindi ko ito naramdaman kahit minsan. Dahan-dahan lang ang halik ni kuya. Hindi nagmamadali. Para bang ninanamnam niya ang bawat sandali. Matagal kaming naghalikan. Kinapos ako ng hininga. Nanghina ang tuhod ko. Niyakap ako ni kuya. Gamit ang matitigas niyang braso. Ang isang braso ay nasa baywang ko. Ang isa ay mahigpit na nakayakap sa likod ko. Niyakap ko rin si kuya. Ipinulupot ko ang braso ko sa leeg niya. Tuloy lang ang halikan. Hindi kami makahinto. May amoy ng beer sa bibig ni kuya. At nagustuhan ko iyon. Gaano katagal iyon? Dahan-dahang inilayo ni kuya ang bibig niya. Hingal na hingal kami pareho. Idinikit ni kuya ang noo niya sa noo ko habang nakapikit. Jenny, mababaliw na ata ako ngayon. Ako rin po. Dumilat si kuya. Tumingin siya sa akin. Ang mga mata niya, puno ng pagnanasa. Siguro ganoon din ako. Ako na ang unang nagsalita. Kuya, mababaliw na po ako. Huminga ng malalim si kuya. Ako rin. Sa loob ng 10 taon. Hindi ko alam ang ganito. Ang alin. Ang ganitong pakiramdam. Ang ganitong panginginig. Hinawakan ni kuya ang mukha ko gamit ang 2 kamay. Jenny, ang ganda-ganda mo.
Sa sinabi niyang iyon, muntik na akong maiyak. Ang ex-husband ko ni minsan hindi sinabi yun. Salamat po. Hinalikan ulit ako ni kuya. Mas malalim ngayon. Hinaplos ng kamay niya ang likod ko. Dahan-dahan. Mula sa gulugod pababa. Nakukuryente ako. Nanginginig ang katawan ko. Kuya. Tumigil si kuya sa paghalik at bumulong sa tenga ko. Anong gusto mong gawin? Sa tanong na iyon uminit ang buong katawan ko. Kasama ka kuya. Gusto mo bang ituloy natin ito? O hanggang dito na lang? Hindi. Kung ganoon, naglakas loob ako. Gusto ko pa po kuya. Kasama ka. Huminga ng malalim si kuya. Jenny, sigurado ka ba sa sinasabi mo? Opo, sigurado ako. Tinitigan ako ni kuya ng diretso. Talaga. Hindi mo pagsisisihan. Hindi po. Nagsalita si kuya. Pumunta tayo sa kwarto. Alam ko ang ibig sabihin noon. Pero hindi ako makatanggi. Nasa hangganan na ako. Sipo. Hinawakan ni kuya ang kamay ko. Malaki at mainit na kamay. Inakay niya ako papunta sa kwarto. Naglakad kami sa hallway. Dahan-dahan. Tumigil kami sa tapat ng kwarto ko. Tumingin sa akin si kuya. Huling tanong. Talaga bang ayos lang sa'yo? Opo. Ayos lang. Binuksan ni kuya ang pinto. Pumasok kami. Kaming dalawa. Isinara ang pinto. Kami na lang sa loob. Madilim. Tanging liwanag ng buwan ang pumapasok sa bintana. Binuksan ni kuya ang lampshade. Pinuno ng maamlam na ilaw ang kwarto. Umupo ako sa kama. Nanginginig ako. Kinakabahan pero kinikilig. Tumayo si kuya sa harap ko. Natatakot ka ba? Konti po. Bakit first time mo ito? Gulat ang mukha ni kuya. 10 taon kang kasal. Pero first time ko pong makaramdam ng ganito. Anong pakiramdam? Yung ganito po. Yung nanginginig. Umupo si kuya sa tabi ko. Janan, dahan-dahan lang tayo. Sipo. Hinawakan ni kuya ang kamay ko. Kapag natatakot ka sabihin mo agad. Niyakap ako ni kuya. Muli. Sa pagkakataong ito, humiga kami sa kama. Nasa ibabaw ko si kuya at nasa ilalim niya ako. Ramdam ko ang bigat niya. Hindi mabigat kundi parang proteksyon. Nagsimula ang halikan. Dahan-dahan lang ngayon, hindi nagmamadali. Matagal na hinalikan ni kuya ang mga labi ko. Labi lang. Walang dila. Puro labi lang. Malambot. Matamis. Tapos lumipat ang labi ni kuya sa pangako. Sinundan niya ang linya ng pangako. Hinalikan. Papunta sa leeg. Hinalikan niya ang leeg ko. Dahan-dahan. Nakukuryente ako. Nanginginig ang katawan ko. Kuya, ang sarap po. Tumawa si kuya. Naramdaman ko ang halakhak niya sa leeg ko. Mabuti naman. Bakit po? Kasi, nagugustuhan mo. Hinaplos ng kamay ni kuya ang tagiliran ko. Dahan-dahan. Pataas. Pababa. Kahit may damit paramdam na ramdam ko. Ang init ng haplos ni kuya. Kuya. Ako. Bakit may masakit ba? Yung katawan ko po. Painit ng painit. Ganoon ba? Opo. Lahat. Bumulong si kuya sa tenga ko. Normal lang yan. Normal po. Oo. Ito ang gusto mo, di ba? Ako po. Hinaplos ni kuya ang tiyan ko. Sa ibabaw ng damit. Dahan-dahang gumuhit ng bilog. Kuya, hindi ako natatakot. Kahit ganito ang ginagawa natin. Bakit? Kasi kayo po ang kasama ko, kuya. Tumingin sa akin si kuya. Nagtama ang paningin namin. Jenny, hindi rin ako natatakot. Talaga po. Oo, kasi ikaw ang kasama ko. Natunaw ang puso ko sa sinabi niya. Mahal kita, kuya. Pumikit si kuya. At dumilat ulit. Ako rin, Jenny. Mahal kita. Nagsimula ulit ang halikan. Mas malalim na ngayon. Mas ginalugad ng kamay ni kuya ang katawan ko. Dahan-dahan. Maingat. Tinitignan ang reaksyon ko. Tinanggal ko ang butones ng polo ni kuya. Nanginginig ang kamay ko. Isa-isa. Dahan-dahan. Bumukas ang polo. Lumantad ang dibdib ni kuya. Matipuno. Malapad. Dumampi ang kamay ko sa dibdib niya. Mainit. Ramdam ko ang tibok ng puso niya. Nanginginig din si kuya. Hindi lang pala ako ang nanginginig. Ang sarap sa pakiramdam. Pareho kami. Kasi pareho kaming first time maramdaman ang ganitong emosyon. Tumayo si kuya at hinubad ng tuluyan ang polo niya. Sa ilalim ng liwanag ng buwan nakita ko ang katawan ni kuya. Napakaganda.
Hindi makapaniwalang 43 years old na siya. Matigas, balanse. Ibang-iba sa nakita ko sa loob ng 10 taon sa asawa ko. Humiga ulit si kuya sa tabi ko. Sa pagkakataong ito, ako naman ang yumakap sa kanya. Idinikit ko ang pisngi ko sa balat niya. Mainit, makinis. Amoy ni kuya. Nalasing ako sa amoy na iyon. Kuya, first time ko ito. Alam mo ba, talagang ngayon lang, yung ganitong panginginig. Oo, ako rin. Kayo rin po. Oo. Ngayon lang ako nanginig ng ganito sa isang babae. Nagbigay iyon ng lakas ng loob sa akin. Tumingin sa akin si kuya. Jenny, pwede ko bang tanggalin ang damit mo? Dahan-dahang tinanggal ni kuya ang damit ko. Isa-isa. Hindi nagmamadali. Paminsan-minsan ay humahalik siya. Hinalikan niya ang balikat ko. Ang collarbone ko. Pababa ng pababa. Tuloy-tuloy ang kuryente. Nanginginig ang katawan ko. Sa wakas wala na kaming saplot pareho. Nahihiya ako. Pero dahil sa napakainit na tingin ni kuya nawala ang hiya ko. Sabi ni kuya, ang ganda mo talaga. Hindi naman po. Hindi. Sobrang ganda. Hinaplos ni kuya ang katawan ko. Dahan-dahan. Parang ngayon lang niya nahawakan ang ganoon. Maingat. Kuya, ako ngayon. Bakit mababaliw na? Tumawa si kuya. Ako rin. At noong gabing iyon sa unang pagkakataon, naramdaman ko ang pagiging tunay na babae. Dahan-dahan lang si kuya. Hindi siya nagmamadali. Para bang kinikilala niya ang katawan ko. Kung saan ako nasasarapan kapag hinahawakan. Kung paano ako napapanginig. Habang natututo siya kinikilala ko rin si kuya. Ang mainit niyang hininga. Ang nanginginig niyang haplos. Ang nananabik niyang tingin. Ganito pala ang pagmamahal. Ganito pala mapunan ang pagnanasa. Nalaman ko iyon. Hindi ko alam kung gaano katagal ang lumipas. Niliwanagan ng buwan ang kama at naging isa kami. Tinawag ni kuya ang pangalan ko. Jenny, mahal kita. Mahal din kita. Nakayakap ako kay kuya. Ang mga katawan naming basang-basa ng pawis ay magkadikit. Tanging paghinga na lang namin ang naririnig. Kaming dalawa. Kuya, masaya ako. Mas hinigpitan ni kuya ang yakap sa akin. Ako rin. Ganoon kami nagkayakapan ng matagal. Hanggang sa makatulog kami. Kinabukasan ng umaga, pagdilat ko nasa tabi ko si kuya. Natutulog, pinagmasdan ko siya. Payapa ang mukha niya habang tulog. Hindi pa naginip ang nangyari kagabi. Totoo lahat, may nangyari sa amin ni kuya. Dapat makonsensya ako. Pero higit pa doon, mas lamang ang saya. Sa unang pagkakataon, pakiramdam ko ay buo ako. Buo bilang isang babae. Dumilat si kuya. Nagtama ang paningin namin. Jenny, masarap ba ang tulog mo? Opo. Kayo po. Ako rin. Tumahimik sandali. Nagtanong si kuya. Hindi mo ba pinagsisisihan? Hindi po. Talaga? Opo, hindi po talaga. Nakahinga ng maluwag si kuya. Mabuti naman. Kayo po. Hindi ko rin pinagsisisihan. Ngumiti si kuya. Isang mainit na ngiti. At niyakap niya ako. Jenny, gusto kita. Seryoso. Binulong niya iyon sa tenga ko. Gusto rin kita kuya. Seryoso. Iyon ang unang pagtatapatan namin. Pero totoo ang lahat. Hinalikan ako ni kuya. Malambot. Morning kiss. Matamis at mainit. Ang halik na iyon ang nagsabi ng lahat. Lumagpas na kami sa limitasyon. Sa linyang hindi na namin pwedeng balikan. Pero ayos lang. Masaya naman kami. Kasi sa unang pagkakataon naramdaman ko ang tunay na pag-ibig. Kuya, yung kagabi. Sobrang saya ko po. Ngumiti si kuya. Ako rin. Sa loob ng 10 taon ngayon lang. Ngayon lang. Yung pakiramdam na napunan ako. Hinaplos ni kuya ang buhok ko. Pupunan ko na yan simula ngayon. Talaga po. Oo, pangako. Ang pangakong iyon nagpatibok ng puso ko. Salamat po. Saan? Dahil pinaramdam niyo po sa akin na babae ako. Tumingin sa akin si kuya. Seryoso ang mga mata. Jenny, ako ang dapat magpasalamat. Bakit po? Kasi first time ko rin ito. Ang manginig ng ganito. Sa sinabi niya muntik na akong maiyak. Nagyakapan ulit kami. Nang matagal. Mula sa araw na iyon nagsimula ang aming relasyon. Lihim pero mainit na relasyon. Sa araw normal lang kami. Inaasikaso si Joshua gawaing bahay. Pero pagdating ng gabi nag-iiba.
Kapag tulog na si Joshua, magkasama kami. Gabi-gabi may bagong natutuklasan. Malambing si kuya. Iniingatan niya ang katawan ko. Inuuna niya ang nararamdaman ko. Bagay na hindi ko naranasan sa 10 taong pagsasama namin ng asawa ko. Dahan-dahan akong tinuruan ni kuya. Kung paano ang masarap. Kung saan ako mahina. At natutunan ko rin si kuya. Kung anong gusto niya. Kung paano siya pasayahin. Panahon iyon ng pagkilala sa isa't isa. Gabi-gabi akong masaya. Mahal kita kuya. Mahal din kita Jenny. Habang nagpapalitan ng mga salitang ito, mas lumalim ang lahat. Ang katawan at puso. Ito pala ang pag-ibig. Ang tunay na pag-ibig. Gabi-gabi ko itong nararamdaman. Tuwing nakakatulog ako sa yakap ni kuya, masaya ako. Sobrang saya. Isang gabi nagtanong si kuya, Jenny, masaya ka ba? Opo, sobrang saya. Ako rin. Kayo rin po. Oo, kapag kasama kita masaya ako. Niyakap ako ni kuya. Mainit na yakap. Kuya, alam niyo po bang mali ito? Alam ko, pero hindi ko mapigilan. Ako rin po. Tumahimik. Nagsalita si kuya. Jenny, paano na tayo? Anong ibig niyong sabihin? Malapit nang bumalik ang ate mo. Hindi ko naisip iyon. Ang pagbabalik ni ate. Ang pagbabalik sa realidad. Oo nga po. Tapos na ba tayo? Tumingin sa akin si kuya. Seryoso. Gusto mo na bang tapusin? Hindi po. Ako rin ayaw ko. Kung ganoon, mag-ingat tayo. Huwag tayong papahuli. Kakayanin kaya natin. Kailangan. Ayaw kitang mawala. Naantig ako sa sinabi niya. Ako rin po. Ayaw kong mawala si kuya. Sige, ilihim natin. Hinalikan ako ni kuya. Malalim at mariin. Ang halik na iyon ay isang pangako. Ipagpapatuloy namin ang lihim na relasyon. Mapanganib na desisyon, pero wala kaming ibang paraan. Hindi namin kayang isuko ang isa't isa. Kakadiskubre lang namin kung ano ang tunay na pag-ibig. Kung ano ang tunay na pagnanasa. Hindi namin iyon pwedeng pakawalan. Makalipas ang 2 araw, bumalik na si Ate Janice. Jenny, nandito na ako. Ate, welcome back. Kumusta kayo dito? Okay naman po. Salamat ha, panatag ang loob ko dahil nandito ka. Mukhang pagod si ate. Siguro mahirap ang business trip. Kinuha ni kuya ang mga gamit ni ate. Hon, pagod ka ba? Oo, medyo pagod. Nang makita ko silang dalawa, inatake ako ng konsensya. Anong ginagawa ko sa asawa ng ate ko? Pero, kapag nakikita ko ang tingin ni kuya sa akin, bumabalik ang damdamin ko. Mula nang bumalik si ate, nagbago ang sitwasyon. Kailangan naming mag-ingat ni kuya. Sa umaga, nagpapanggap kaming walang namamagitan sa amin sa harap ni ate. Pero sa sandaling hindi nakatingin si ate, nagpapalitan kami ng tingin. Ang ilang segundong iyon, sobrang mahalaga sa akin. Lumipas ang ilang araw. Isang gabi lumabas si ate para makipagkita sa mga kaibigan. Nasa tutorial center si Joshua. Naiwan kami ni kuya sa bahay. Nagbago ang tingin ni kuya. Jenny, halika dito. Lumapit ako kay kuya. Niyakap niya ako. Ang tagal din naming hindi nagyakap. Na-miss kita. Ako rin po. Nagsimula ang halikan. Mabilis, mapusok. Ang ilang araw na pagtitimpi ay sabay na sumabog. Sabi ni kuya sa kwarto tayo. Pero si ate, may oras pa tayo. Hindi pa siya uuwi ng 2 oras. Pumunta kami sa kwarto. Ang maikling oras na iyon. Sobrang halaga. Simula noon, nagkikita kami sa tuwing may pagkakataon. Kapag umaalis si ate. Kapag nasa school si Joshua. Kapag tulog na ang lahat sa madaling araw. Mapanganib pero hindi kami makatigil. Isang araw nag-aya si kuya. Jenny, may lakad ka ba bukas? Bukas po. Oo. Gusto mo bang lumabas? Saan po? Sa Manila Bay. Gusto kong mag-drive. Pero paano kung mahuli tayo? Mag-iingat tayo. Walang makakaalam. Nag-alangan ako. Pero ang ideya na makasama si kuya ng kaming 2 lang sa labas. Nakaka-excite. Si Po. Kinabukasan. Tanghalian. Nagpaalam ako kay ate. Ate, makikipagkita lang ako sa friend ko ha? Sige. Enjoy ka. Nagpaalam din si kuya na may site visit siya. Nagkita kami sa pinag-usapang lugar. Kotse ni kuya. Sakay. Pagkasakay ko, kinilig ako. Para kaming nagde-date. Pumunta kami sa may Manila Bay. Mahangin at maganda ang panahon. Naglakad kami ng magkatabi. Hindi man kami makapag-holding hands, masaya na ako na magkatabi kami.
Umupo kami sa isang bench. Jenny, masaya ka ba? Opo, sobrang saya. Ako rin. Ngumiti si kuya. Tumingin siya sa paligid. Walang tao. Dahan-dahan niyang hinawakan ang kamay ko. Mainit. Kuya, hindi ko akalain na darating ang araw na ito. Na ano? Na ganito kasaya. Tumingin sa akin si kuya. Hindi ko rin alam. Bago kita makilala ng ganito. Tumahimik sandali. Nagsalita si kuya. Jenny, seryoso ako sayo. Ako rin po. Mahal kita. Tumago sa puso ko ang sinabi niya. Mahal din kita kuya. Gusto ko siyang halikan. Pero nasa labas kami. Kailangang magpigil. Palubog na ang araw. Kailangan nang umuwi. Nanghihinayang ako. Gusto ko pa siyang makasama. Pagbalik sa kotse, nagsalita si kuya. Jenny, next week may oras ka. Next week po. Oo. May business trip ako sa probinsya. Gusto mo bang sumama? Business trip. Isang araw lang. Out of town. Nagdalawang isip ako. Mapanganib na paanyaya. Pero hindi ako makatanggi. Si po. Talaga, ngumiti si kuya. Mukhang masaya. Lumipas ang isang linggo. Araw ng alis. Nagsinungaling ako kay ate. Sabi ko makikitulog ako sa kaibigan. Sabi naman ni kuya may seminar siya. Magkasama kaming umalis. 3 oras na biyahe. Ang oras na iyon. Napakasaya. Nakikinig ng music, nagkwekwentuhan. Para kaming magjowa. Nakarating kami sa destinasyon. Isang maliit na syudad. Habang nasa meeting si kuya, naghintay ako sa isang cafe. Gabi na nang dumating si kuya. Tapos na. Tara na. Saan po? Sa hotel. Kumabog ang dibdib ko. Nakarating kami sa hotel. Nag-check-in at pumunta sa kwarto. Pagkasara ng pinto, niyakap ako agad ni kuya. Na-miss kita. Ako rin po. Nagsimula ang halikan. Espesyal ang gabing iyon. Hindi kami naghahabol ng oras. Walang kailangang pakiramdaman. Oras namin yon. Kaming dalawa lang. Kinabukasan ng umaga. Pumapasok ang sikat ng araw sa bintana. Pagdilat ko, nakatingin sa akin si kuya. Bakit po? Ang ganda mo kahit bagong gising. Ano ba yan, bola? Totoo. Hinalikan ako ni kuya. Malambot. Kuya, sana ganito na lang palagi. Ako rin. Pero kailangan na nating bumalik sa realidad. Oo nga, pero ayos lang. Anong ayos lang? Gagawa tayo ng oras natin. Magagawa kaya natin yon? Kayang-kaya. Ikaw at ako eh. Lumakas ang loob ko. Check out time na. Kailangan nang umuwi. Sumakay kami sa kotse at bumiyahe pabalik. Habang papalapit sa bahay, bumibigat ang loob ko. Babalik na naman sa paglilihim. Malapit sa bahay, itinigil ni kuya ang sasakyan. Jenny, mahal kita. Mahal din kita. Hinawakan ni kuya ang kamay ko. Mahirap pero tiisin natin. Nauna akong bumaba. Hiwalay kaming uuwi para hindi halata. Naglakad ako pa uwi habang iniisip si kuya. Gusto kong lumingon pero pinigilan ko. Pagdating sa bahay, nandoon si ate. Yan yung kumusta? Okay naman ate, masaya. Kumusta ang friend mo? Okay naman siya. Dumadami ang kasinungalingan, pati ang konsensya. Pero hindi ako makatigil. Parang hindi ko kakayanin kung wala si kuya. Nung gabing iyon, tulog na ang lahat. Nag-text si kuya. Labas ka, dahan-dahan. Dahan-dahan akong lumabas. Nasa sala si kuya. Sa dilim niyakap niya ako. Walang salita, basta niyakap lang niya ako ng mahigpit at matagal. Napakainit ng yakap niya. Kuya, hindi ka ba natatakot? Saan? Ganito, na baka mahuli tayo. Takot, pero mas takot akong mawala ka. Natunaw ang puso ko. Ako rin po. Nagsimula ang halikan, tahimik, malalim. Parang tumigil ang oras. Pero hindi pwedeng magtagal. Baka mahuli kami. Papasok na po ako. Sige, ingat ka. Pagbalik sa kwarto, kumabog ang dibdib ko. Halo-alo ang saya at kaba. Hanggang kailan ito tatagal? Hanggang kailan namin maitatago ang sikretong ito? Hindi ko alam. Pero sa ngayon, basta kasama ko si kuya, ayos lang. 1 buwan na ang lumipas. Ang lihim naming relasyon ay hindi pa nabubuking. Maingat kami pero pahirap ng pahirap. Ang paglolo ko sa mata ni ate. Ang pagsisinungaling kay Joshua. Lumalaki ang konsensya ko, lalo na kapag nakikita ko si ate. Masakit sa dibdib. Mabuting tao si ate.
Mabait siya sa akin at may tiwala. Tapos niloloko ko siya kasama ang asawa niya. Isang gabi habang naghahapunan. Apat kami sa lamesa. Ate, Kuya Joshua at ako. Nagsalita si ate. Jenny, parang ang blooming mo yata ngayon. Talaga po. Oo. May magandang nangyari ba? Bigla akong kinabahan. Wala naman po, basta lang. Baka naman may boyfriend ka na. Nahulog ang puso ko. Wala po ate. Ganoon ba? Pero iba ang aura mo eh. Sumabat si kuya. Hon, baka naman naging healthy lang siya. Huwag mo ngang usisain. Tumawa si ate. Oo, nasorry na. Nalusutan namin ang usapan dahil sa kuryosidad ni ate, pero pinagpawisan ako ng malamig. Muntik na kaming mahuli. Nung gabing iyon, nag-text ako kay kuya. Kuya, natakot ako kanina. Nag-reply siya. Ako rin. Kailangan nating mag-ingat. Parang nakakahalata na si ate. Hindi yan. Ayos lang. Mag-ingat na lang tayo. Pero hindi mapalagay ang loob ko. Ilang araw ang lumipas. Lumabas si ate kasama ang friends niya. Nasa tutorial center si Joshua. Kaming dalawa lang ni kuya sa bahay. Niyakap ako ni kuya. Namiss kita. Ako rin po. Nagsimula kaming maghalikan. Nang biglang bumukas ang pinto. Nagulat kami at mabilis na naghiwalay. Narinig ko ang boses ni ate. Jenny, ako to. Pumasok si ate. May nakalimutan yata. Mabilis na pumunta si kuya sa sala at nagpanggap na busy. Nagkunwari naman akong kalmado. Nagtanong si ate. Anong ginagawa nyo? Wala naman po. Sumagot si kuya. Kakarating ko lang. Si Jenny naglilinis. Mapaghinala ang tingin ni ate. Ganoon ba? Bakit ang pula ng mukha mo? Mainit po kasi habang naglilinis. Pumasok si ate sa kwarto. Kinuha ang gamit at lumabas. Alis na ulit ako. Sumara ang pinto. Nagkatinginan kami ni kuya. Namumutla kami. Muntik na talaga. Jenny, ayos ka lang. Opo. Pero kuya, sa ganito mahuhuli at mahuhuli tayo. Tumango si kuya. Kailangan na nating mas mag-ingat. Mas higpitan pa. Mula noon, mas naging maingat kami. Binawasan ang pagkikita. Sa bahay halos hindi kami nag-uusap. Pero mas mahirap yon. Nasa malapit lang siya pero hindi ko mahawakan. Lumipas ang 2 linggo. Isang araw nagpaalam si ate na magbi-business trip. 3 araw ako mawawala. Jenny, ikaw na muna bahala sa bahay ha? Opo ate. Ingat kayo. Umalis si ate. Si Joshua naman ay nakitulog sa pinsan niya. Kaming dalawa lang ni Kuya Mark ang naiwan. Matagal na panahon din. Yung kaming dalawa lang talaga. Niyakap ako ni kuya. Namiss kita. Ako rin po. Sobra. Nagsimula ang halikan. Dahil sa pangungulila, naging malalim ito. Pumunta kami sa kwarto. Nung gabing iyon, matagal kaming magkasama. Kuya, makakayanan ba nating mabuhay ng ganito habang buhay? Anong ibig mong sabihin? Yung palihim. Yung laging nagtatago. Tumahimik. Sumagot si kuya. Ewan ko. Hindi ko alam. Hindi nyo rin po alam. Oo. Pero isa lang ang sigurado ako. Ano po? Hindi ko kayang mabuhay nang wala ka. Nayanig ang puso ko. Ako rin po. Hindi ko kaya kung wala si kuya. Kung ganoon, ayos na. Hahanap tayo ng paraan. Paraan po. Oo. Paraan para magkasama tayo. Posible po kaya yon? Hindi ko alam. Pero susubukan natin. Niyakap ko si kuya ng mahigpit. Mahal kita kuya. Mahal din kita Jenny. Mabilis na lumipas ang 3 araw. Bumalik na si ate. Balik na naman sa normal. Sa lihim na normal. Pero may nagbago. Kami ni kuya. Parang pareho kaming nagdesisyon. Na hindi pwedeng ganito na lang. Na may kailangang baguhin. Isang gabi madaling araw. Nag-text si kuya. Labas ka. May pag-uusapan tayo. Dahan-dahan akong lumabas. Naghihintay si kuya sa sala. Anong problema kuya? Upo ka. Umupo ako sa tabi ni kuya. Nagsalita siya. Jenny, nakapagdesisyon na ako. Po, ano yon? Sasabihin ko na sa ate mo. Parang huminto ang puso ko. Po, ang alin? Na gusto ko nang makipaghiwalay. Kuya, seryoso ka ba? Oo, naimasmasan na ako. Gusto kong maging maayos tayo. Pero, paano si ate? Nakakahiyaman, pero hindi ko na kayang magsinungaling pa. Natameme ako. Kuya, masyadong mapanganib yan. Alam ko. Pero hindi pwedeng ganito na lang tayo. Paano si Joshua? Inisip ko rin siya.
Sobra. Pero Jenny, hindi ko kayang mabuhay nang wala ka. Hinawakan ni kuya ang kamay ko. Jenny, magsama na tayo ng maayos. Magpakasal tayo. Sa sinabi niya, tumulo ang luha ko. Kuya, may karapatan ba ako sa ganoon? Meron, syempre naman. Pero iniisip ko rin si ate. Ako rin nahihiya ako kay ate. Pero totoo ang nararamdaman natin. Tumahimik. Nag-isip ako, talaga bang pwede ito? Pero, hindi ko rin kayang mabuhay nang wala si kuya. Kuya, maghintay pa tayo ng konti. Konti pa. Kailangan ko ng oras para ayusin ang sarili ko. Gaano katagal? 1 buwan. Aayusin ko. Tumango si kuya. Sige, maghihintay ako ng 1 buwan. Salamat po. Niyakap ako ni kuya. Jenny, mahal kita. Ako rin po. Mula noon, nag-isip ako ng malalim. Ano ba ang dapat gawin? Ano ba ang tama? Nahihiya ako kay ate. Sobrang hiya. Pero hindi ko kayang isuko si kuya. Ito ang pag-ibig. Masamang pag-ibig pero totoong pag-ibig. Dumating ang 1 buwan. Oras na para magdesisyon. Isang araw sinabi ko kay kuya, Kuya, nakapagdesisyon na ako. Sasabihin ko na kay ate. Talaga? Opo, ako ang unang magsasabi. Jenny, handa na ako kuya. Kahit hindi ako mapatawad ni ate. Ayos lang, ako ang bahala sa'yo. Salamat po. Niyakap ako ni kuya. Jenny, mahal kita. Mahal na mahal. Mahal din kita kuya. Pero, bago ko pa man maisagawa ang desisyon ko may nangyari, araw iyon na balak kong kausapin si ate. Handa na ang loob ko. Hapunan noon. Tinawag ko si ate ng kaming dalawa lang. Ate, may sasabihin sana ako. Tumingin sa akin si ate. Ano yon? Mukhang seryoso ah. Ate kasi. Ano? Magsasalita na sana ako nang unahan ako ni ate. Jenny, may sasabihin din ako. Alam ko na. Huminto ang tibok ng puso ko. Ang alin po? Tungkol sa inyo ni Mark. Parang gumuho ang mundo ko. Ate. Oo. Alam ko na. 1 buwan na ang nakararaan. Po, bakit wala kayong sinabi? Bumuntong hininga si ate. Sa totoo lang na-shock ako. Sobra. Pero ayaw kong magalit. Ate. Jenny, alam ko naman eh. Matagal na kaming tapos ni Mark. Nagsasama na lang kami dahil nasanay na kami. Hindi ako makapagsalita. Jenny, masaya ka ba? Sabihin mo sa akin ang totoo. Opo ate, masaya ako. Kung ganoon, ayos na. Hindi ko akalain na ganyan ang iisipin mo ate. Kung sasabihin kong hindi ako galit nagsisinungaling ako. Kapatid ko at asawa ko. Pakiramdam ko, trinaydor ako. Sorry ate, sorry talaga. Pero, Jenny, alam ko kung gaano ka nahirapan sa loob ng 10 taon. May karapatan ka ring lumigaya. Tumulo ang luha ko. Ate, sorry po. Sorry talaga. Niyakap ako ni ate. Ayos lang. Huwag mo nang sisihin ang sarili mo. Pero, maghihiwalay na kami ni Mark. Hindi ko pa sinasabi kay Joshua, pero kailangan ko nang sabihin. Paano po si Joshua? Maiintindihan din ni Joshua yon. Matatagalan pero maiintindihan niya. Tumahimik kaming dalawa. Nagsalita si ate. Jenny, seryoso ka ba kay Mark? Opo ate, seryoso po. Kung ganoon alagaan mo siya. Yung mga hindi ko nagawa. At maging masaya kayo. Kayong dalawa. Lalong bumuhos ang luha ko sa sinabi niya. Nung gabing iyon sinabi ko kay kuya. Kuya, alam na pala ni ate. Narinig ko rin. Nakipaghiwalay na ang ate mo. Oo. Gusto ko rin namang mangyari yon. Paano si Joshua? Kakausapin ko ng maayos si Joshua. Tumahimik. Nagsalita si kuya. Jenny, magpakasal tayo. Kumabog ang dibdib ko. Kuya, talaga po. Seryoso ako. Gusto kong maging tama na ang lahat. Sige, magpakasal tayo. Niyakap ako ni kuya ng mahigpit. Mahal kita. Mahal din kita. Mula noon lumipas ang 6 na buwan. Naghiwalay na sina ate at kuya. Tahimik lang. Pinili ni Joshua na sumama kay ate. Noong una nahirapan siya pero mukhang natanggap na niya ngayon. Kami naman ni kuya nagsimula ulit. Hindi pa kami kasal. Nagpapalipas muna kami ng panahon. Pero nagsasama na kami. Sa isang maliit na bahay. Araw-araw masaya. Tunay na kaligayahan. Yung hindi ko naramdaman sa 10 taon kong pagiging kasal dati. Mabait si Kuya Mark sa akin. Araw-araw niyang sinasabing mahal niya ako. At lagi niyang inuuna ang nararamdaman ko.
Mahal ko rin si kuya, ng buong puso. Kagabi nagtanong si kuya, Jenny, masaya ka ba? Opo, sobrang saya. Wala kang pinagsisisihan. Wala po. Kahit minsan. Ako rin. Niyakap ako ni kuya. Jenny, mahal kita. Mahal din kita, kuya. Ang kwentong ito ay hindi pa tapos. Patuloy pa rin hanggang ngayon ang pagmamahalan namin. Maaaring maling simula, pero totoo. Hanggang ngayon totoo. Kay ate, humihingi ako ng tawad. Dadalhin ko ang konsensya habang buhay. Pero, hindi ako nagsisisi. Dahil ito ang kaligayahan ko. Ito ang unang beses na naramdaman ko ang tunay na pag-ibig. Kayo, anong masasabi ninyo? Mali ba ako? Kayo na ang humusga. Pero isa lang ang sigurado. Ngayon, masaya ako. Salamat sa pakikinig hanggang sa huli. Ano ang naramdaman ninyo sa kwento ngayon? I-comment ninyo ang inyong mga kwento. Mag-subscribe, mag-like at i-click ang notification bell. Maging healthy at masaya sana ang inyong araw.